Magandang araw sa inyo, Ginang Imelda. Magandang araw sa aking mga kaklase. Ako si Binibining Jenica Claire Alvarez at ating tatalakayin ang Noli Me Tangere sa Kabanata 33 hanggang Kabanata 34. Ang Kabanata 33 na pinamagatang ang kalayaan ng isipan. Kabilang sa mga tauhan ng Kabanata 33 ng Noli Me Tangere ay sina Crisostomo Ibarra at Elias. Ang panimula, panauhin ni Ibarra si Elias. Hiningi ni Elias sa binata na ipaglihim nito ang pagbibigay niya ng babala sa kanya. Isa pa, si Elias ay nagbabayad lamang ng utang na loob sa kanya. Pinaliwanag din niya na dapat pa ring mag-ingat si Ibarra sapagkat sa lahat ng dako, ito ay may tagong kaaway. Patas ng buhay ang di pagkakasundo. Lahat tayo ay may kalaban, mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa tao, mula sa pinakadukha hanggang sa lalong mayaman at makapangyarihan. Pagdidiin pa ni Elias ang sumunod na pangyayari. Ang mga kaaway ni Ibarra ay naglilipana sa halos lahat ng lugar dahil sa kanyang mga ninuno at ama na nagkaroon din ng mga kagalit. Dahil na rin sa kanyang balak na pagpapatayo ng paaralan. Isa sa mga kaaway ni Ibarra ay ang taong madilaw. Umano'y narinig ni Elias ang taong madilaw na sinundang gabi nakikipag-usap sa di kilalang tao at sinabing, "Hindi kakanin ng isda ang isang ito. Tulad ng kanyang ama, makikita ninyo." Kasukdulan na pangyayari. Ang ganitong natuklasan ni Elias ay kanyang kinabahala sapagkat kahit na ipinagmamalaki ng taong madilaw ang kaalaman sa trabaho, hindi ito humingi ng mataas sa sahod nang magpresenta kay Nor Juan. Binanggit ni Ibarra na nanghihinayang sa pagkamatay ng taong madilaw sapagkat marami pa sanang mababatid buhat sa kanya. Pero ikinatuwiran ni Elias na maski ang mabuhay ang taong madilaw, inakala niyang matatakasan ang pag-uusig ng bulag na kuman ng tao. Subalit sa kamatayan ng Diyos ang umatol at naging hukom. Ang wakas. Sinikap ni Ibarra na tuklasin ang tunay na pagkatao ni Elias, kung ito ay nakapag-aral o hindi. Ang sagot ni Elias ay, "Napilitan akong maniwalang lubos sa Diyos, sapagkat nawalan na ako ng tiwala sa Diyos." Alam ni Elias na marami pa ang mga taong gustong kumausap kay Ibarra, kaya nagpaalam na ito. Pero nangako siyang anumang oras na kailangan siya ay babalik siya sapagkat mayroon pa siyang tinatanaw na utang na loob kay Ibarra. Ang aral o mensahe na ating mapupulot sa Kabanata 33 ng Noli Me Tangere. Hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Kahit na nga mismo ang taong tinuturing mong kaibigan, pamilya, ay may tagong galit at pagkamuhi sa iyo. Nararapat lamang na maging mabuti sa pakikitungo sa kapwa, tumanaw ng loob at magtiwala ng lubusan sa Panginoon, sapagkat siya lang ang tunay na nakakaalam ng mga taong dapat biyayaan o dapat parusahan. At dito na nga nagtatapos ang Kabanata 33 ng Noli Me Tangere. At ngayon dumako naman tayo sa Kabanata 34 na pinamagatang ang naganap sa tanghalian. Ang mga tauhan sa Kabanata 34 ay sina Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Padre Damaso at Kapitan Tiago. Kabilang din dito ang mga kapitan, praile,
kawani ng pamahalaan at mga kaibigan ni Ibarra at Maria Clara. Ang panimula. Ang mga kilalang tao sa San Diego ay magkaharap na nanananghalian sa isang malaking hapag. Nakalukiok sa magkabilang dulo ng mesa sina Ibarra at ang alkalde. Nasa bandang kanan ni Ibarra si Maria at nasa kaliwa naman ang eskribano. Sa magkabilang panig naman, nakaluklok sina Kapitan Tiago, Kapitan ng Bayan, mga praile, kawani at kaibigang dalaga ni Maria. Ang sumunod na pangyayari. Ganadong kumain ang lahat nang makatanggap ng telegrama sina Kapitan Tiago. Siya'y kaagad na umalis. Darating ang Kapitan General at magiging panauhin ni Kapitan Tiago sa kanyang bahay. Ang kasukdulan, hindi nasasabi sa kable kung ilang araw na mananatili ang Kapitan General sapagkat ito umano ay mahilig sa bagay-bagay na katakataka, kung saan napasuot ang usapan ng mga kumakain. Ang hindi pag-imik ni Pare Salvi, ang hindi pagdating ni Padre Damaso, kawalan ng kaalaman ng magbubukid ng kubyertos at kung anong kurso ang ipapakuha nila sa kanilang mga anak. Ang tunggalian. Patapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso. Lahat bumati sa kanya, maliban kay Ibarra. Uminit na ang usapan noon sapagkat nagsisimula ng ilagay ang mga tsampan sa kopa. Nahalata ng alkalde na panay ang pasaring ni Padre Damaso kay Ibarra. Sinikap na ibahin nito ang usapan pero patuloy ang pari sa pagsasaring. Ang bakas. Walang kibo na lamang si Ibarra pero nang ungkalin ni Padre Damaso ang tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ibarrang may kasamang pag-aglahi. Sumulak ang dugo ni Ibarra. Biglang dinaluhong niya si Padre Damaso at sasaksakin nito sa dibdib. Pero pinigilan siya ni Maria. Gulo ang isip ni Ibarra na umalis at iniwan ang mga kasalo sa pananghalian. Ang talasalitaan sa Kabanata 34 ng Noli Me Tangere. Nagpaunlak, sumang-ayon, nag-aalinlangan, nagdududa, manatili, mamalagi, kahangalan, kabaliwan, at mapanlimbak o mapanghamak. Ang aral o mensahe na ating mapupulot sa Kabanata 34 ng Noli Me Tangere. Hindi lahat ng tao ay nakapagtitimpi at hindi sa lahat ng oras ay mapagpasensya ito. Lalo na lamang kung ang pinapatungkulan ng pangapi o panglalait ay ang kanyang mahal sa buhay. Kung kaya't matuto tayong respetuhin ang ating kapwa. Katulad ng ginawa ni Padre Damaso kay Ibarra. Sobrang panghiya na ang ginagawa nito, ngunit nang marinig niya ang masamang patungkol ng pari sa kanyang ama, ay hindi na ito nakapagpigil pa. Sinunggaban niya ang pari at hinawakan sa abito nito. Sabay wika na huwag siraan ang kanyang ama. Akma niya itong tatakaran ng kutsilyo. Mabuti na lang at naawat siya ni Maria Clara. Maraming salamat sa inyong panonood. At dito na nga nagtatapos ang ating talakayan. Muli, ako si Binibining Jen.